Ang malamig na hangin ng hapon ay banayad na humahaplos sa mukha ni Sinag Alcantara habang nakatayo siya sa harap ng dalawang bagong puntod. Ang amoy ng emga sariwang bulaklak at mamasa-masang lupa ay nangingibabaw sa paligid, isang paalala ng kalungkutang ayaw pairing humupa sa kanyang puso. Hinaplos niya ang malamig na marmol kung saan nakaukit ang MGA pangalan ng kanyang MGA magulang, Don Ricardo Alcantara at Doña Elena Alcantara. Mama, Papa. Halos pabulong niyang sabi, ang boses ay bahagyang nanginginig. Sana po, kung nasaan man kayo ngayon, masaya na kayo. Huwag po kayong mag-alala sa akin. Ipinapangako ko, aalagaan ko ang lahat ng iniwan ninyo. Magsisikap akong maging karapat-dapat sa pagmamahal at sa pangalan na ibinigay ninyo sa akin. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang MGA mata, ngunit mabilis niya itong pinunasan. Itinuro sa kanya ng kanyang MGA magulang na maging matatag at iyon ang gagawin niya. Para sa kanila. Makalipas ang ilang araw, ang bigat ng katahimikan sa loob ng mansyon ng MGA Alcantara ay halos nakakabingi. Sa conference room, kaharap ni Sinag si Attorney de Guzman, ang matagal ng abogado ng kanilang pamilya. Walang emosyon nitong binasa ang huling habilin. And as per the last will and testament of Don Ricardo and Doña Elena Alcantara, sabi ng abogado, inaayos ang kanyang salamin. All assets, properties, shares in Alcantara Holdings, and the entirety of their estate are hereby bequeathed to their one and only daughter, Sinag Alcantara. Walang naging reaksyon si Sinag. Ang MGA salitang iyon, milyon-milyon, marahil bilyon-bilyong piso, ay tila walang bigat kumpara sa pagkaulilang kanyang nararamdaman. Tumango lang siya, isang senyales na naintindihan niya ang lahat. Ang yaman na ito ay isa na ngayong responsibilidad, isang mabigat na paalala ng kanyang pag-iisa. Nang gabing iyon, hindi siya mapakali. Nilakad niya ang pasilyo ng mansyon. Ang bawat larawan sa dingding ay tila nakatitig sa kanya. MGA ngiting nagyelo sa panahon. Huminto siya sa tapat ng silid ng kanyang ina. Dahan-dahan niyang pinihit ang seradura at pumasok. Ang lahat ay nasa ayos piirin kung paano ito iniwan ni Doña Elena. Ang amoy ng kanyang pabango ay nanunuot PA sa hangin. Napadako ang tingin ni Sinag sa isang maliit na kahon na gawa sa kahoy ng nara, nakapatong sa ibabaw ng tokador. Ito ang kahon na maraming beses na niyang nakita, ngunit hindi kailanman pinahintulutang buksan. Anak! Naalala niya ang bilin ng ina. Ang boses nito'y malumanay, PA sa kanyang isipan. Ang kahon na yan. Para sa'yo yan. Pero ipangako mo, bubuksan mo lang ito kapag wala na ako. Ngayon ang panahon. Nanginginig ang MGA kamay na nilapitan ni Sinag ang kahon. Mabigat ito. Mas mabigat kaysa sa kanyang inaasahan. Umupo siya sa gilid ng kama at maingat na itinaas ang takip nito. Sa loob, nakalatag sa pulang velvet ay dalawang bagay lamang, isang maliit na litrato at isang luma, leather-bound na diary. Kinuha niya ang litrato, isang sanggol, isang bagong silang na sanggol na binalot sa isang manipis na kumot, natutulog ng mahimbing. Hindi niya kilala ang sanggol na ito. Sunod niyang kinuha ang diary. Ang MGA pahina ay naninilaw na sa katagalan. Ngunit ang sulat kamay sa unang pahina ay malinaw at pamilyar. Ang eleganteng sulat ng kanyang ina. May pamagat ito. Para sa aking pinakamamahal na anak, ang aking Sinag. Humigpit ang hawak niya sa diary. Ang puso niya ay nagsimulang kumabog ng mas mabilis. Pinigil niya ang kanyang hininga at sinimulang basahin ang MGA unang salita. Anak Sinag ko, kung binabasa mo ito, nangangahulugang wala na ako sa iyong tabi. Mayroon akong isang lihim na matagal kong itinago. Isang lihim na ipinagdasal kong sana'y hindi na kailangan pang malaman. Ngunit mas malaki ang takot ko na iwan ka sa mundong ito na may kasinungalingan.
Kaya't heto, anak, ang buong katotohanan. Bumilis ang pagtibok ng puso ni Sinag. Anong lihim? Ipinagpatuloy niya ang pagbabasa. Anak, patawarin mo ako sa lihim na ito. Natagpuan ka namin sa isang basurahan. Parang bombang sumabog sa kanyang pandinig ang MGA salita. Isang malakas at nakabibinging katahimikan ang biglang bumalot sa buong silid. Binitawan niya ang diary na tila napaso. Hindi maari. Paulit-ulit niyang binasa ang linya. Umaasang nagkamali lang siya ng basa o baka nananaginip siya. Natagpuan ka namin sa isang basurahan. Ang MGA salita ay tila sumasayaw sa pahina, nanunuya. Gumuho ang mundong kanyang kinatatayuan. Ang buong pagkatao niya, ang buong buhay niya, ay nakasandal sa isang kasinungalingan. Nanginginig ang MGA kamay na muli niyang dinampot ang diary. Kailangan niyang malaman ang lahat. Sa pagitan ng MGA luhang nagsisimula nang mamuo sa kanyang MGA mata, ipinagpatuloy niya ang pagbabasa. Isinalaysay ng diary ang isang gabing malakas ang ulan. 25 taon na ang nakalilipas. Papauwi na noon ang kanyang Papa Ricardo at Mama Elena mula sa isang business dinner nang mapilitan silang huminto dahil sa biglang pagkasira ng kanilang sasakyan sa isang madilim na eskinita. Habang naghihintay ng tulong, sa gitna ng walang tigil na pagbuhos ng ulan, narinig nila ang isang mahinang iyak. Isang iiyak ng sanggol. Sinundan nila ang tunog at natagpuan ang isang babaeng nakaupo sa gilid ng kalsada. Basang-basa. Yakap-yakap ang isang maliit na bigkis. Sa tabi niya ay isang basurahan. Ang babae, na mukhang mahirap, ang siyang nakakita sa sanggol sa loob ng karton sa basurahan. Ikaw ang sanggol na yon, Sinag, nakasulat sa diary. Ang nasa litrato, ikaw yan. Ang araw na yon ang pinakamasakit at pinakamasayang araw ng buhay namin ng papa mo. Masakit. Dahil hindi namin lubos maisip kung paanong may isang taong kayang itapon ng isang anghel. At masaya. Dahil ikaw ang sagot sa aming MGA panalangin. Ang anak na matagal na naming hinintay. Doon, sa MGA pahinang yon, nalaman ni Sinag ang buong kwento. Kung paanong legal siyang inampon ng MGA Alcantara. Kung paanong minahal siya ng higit PA sa kanilang sariling buhay. Ngunit may isang detalye, PA. Hindi kami ang unang nakakita sa iyo, anak. Isang babae, isang napakabuting babae na sa kabila ng sarili niyang kahirapan ay hindi nag-atubiling iligtas ka mula sa lamig. Ang pangalan niya, Dalisay Reyes. Noong huli naming nalaman, siya ay nakatira sa isang lugar na tinatawag na Barangay Pulang Lupa. Dinampot ni Sinag ang litrato ng sanggol. Siya ito, ang batang itinapon, ngunit natagpuan. Ang batang pinalad na mahalin. Ngunit ang pagmamahal na yon ay nagsimula sa isang babaeng hindi niya kilala. Isang babaeng nagngangalang Dalisay. Isinara niya ang diary. Ang kanyang isip ay naglalakbay. Ang lahat ng kanyang alaala, ang kanyang pagkakakilanlan, ay nabigyan ng bagong kahulugan. Hindi siya isang alkantara sa dugo, ngunit siya ay isang alkantara sa puso. At may utang na loob siya. Isang napakalaking utang na loob. Tumingin siya sa salamin. Ang babaeng nakatitig pabalik ay may parehong mukha, parehong MGA mata. Ngunit ngayon, may bago ng determinasyon sa kanyang anyo. Ang kalungkutan ay napalitan ng isang layunin. Kailangan niyang hanapin ang babaeng iyon. Kailangan niyang pasalamatan ang taong unang kumalinga sa kanya. Hahanapin ko siya. Bulong niya sa katahimikan ng silid. Ang boses ay matatag at puno ng desisyon. Hahanapin ko si Dalisay Reyes. Habang dahan-dahang gumagapang ang mamahaling itim na sasakyan sa masikip na daan, tila ba humihinto ang pag-ingay sa paligid. Ang dating naghahabulang MGA bata ay natigilan. Ang MGA nag-uusapang ale sa may tindahan ay sabay-sabay na napalingon.
Para silang nakakita ng isang bagay na hindi nabibilang sa kanilang mundo. Sa loob ng sasakyan, nakadungaw sa bintana si Sinag. Ang malamig na aircon ay tila hindi sapat para pawiin ang kaba na namumuo sa kanyang dibdib. Sa bawat pag-usad ng sasakyan, lalong nag-iiba ang tanawin. Ang malalawak na kalsada ng Villa Paraiso ay napalitan ng MGA Eskinita. Ang matatayog na pader ng MJ Mansion ay naging MJ dikit-dikit na bahay na gawa sa yero at pinagtagpi-tagping kahoy. Ang malinis na hangin ay nahaluan ng sari-saring amoy. Amoy ng nilulutong pagkain, ng mamasa-masang lupa, ng buhay na simple at puno ng pakikibaka. "Ma'am, hanggang dito na lang po yata tayo," sabi ni Mang Tony, ang kanilang driver, habang maingat na inihinto ang sasakyan sa bukana ng isang eskinita na mas makitid-pi. "Hindi na po kasya ang sasakyan," tumango si Sinag. "Sige po, Mang Tony, dito na lang po ako. Hintayin niyo na lang po ako." Huminga siya ng malalim bago buksan ang pinto. Paglabas niya, para siyang isang mamahaling figurin na nailagay sa maling estante. Suot ang isang simpleng puting bestida at sapatos na walang takong, malinis at plansado, agaw pansin PA rin siya. Ang lahat ng mata ay nasa kanya. May gamatang nagtatanong, nagtataka, at ang ilan ay tila nang huhusga. "Sino yan?" Narinig niyang bulong ng isang ale sa kasama nito. Mukhang naligaw. Ang ganda niya, parang artista. Hindi niya pinansin ang MGA bulungan. Nilabanan niya ang hiya at naglakad papasok sa eskinita. Lumapit siya sa isang grupo ng MGA kababaihang naglalaba. "Magandang hapon po." Magalang niyang bati. "Itatanong ko lang po sana kung may kilala kayong Dalisay Reyes dito?" Nagkatinginan ng medyo babae, isang mas matandang babae na may tuwalya sa balikat ang sumagot. "Si Aling Isay." "Oo, kilala namin. Bakit? Ano po ang kailangan ninyo sa kanya?" Ang tono nito ay may halong pag-iingat. "Gusto ko lang po sana siyang makausap. May mahalaga po akong sadya," sagot ni Sinag. Pinanatiling magalang ang boses. Itinuro ng babae ang dulo ng eskinita. "Diretsuhin mo lang yan, Ineng. Yung huling bahay sa kaliwa. Yung may pinturang kupas na kulay berde. Doon nakatira si Isay." Nagpasalamat si Sinag at nagpatuloy sa paglalakad. Ang daan ay maputik. Maingat ang bawat hakbang niya para hindi madumihan ang kanyang sapatos. Habang papalapit, lalo niyang nakikita ang kahirapan. Ang MJ bubong ay kinakain na ng kalawang. Ang MJ dingding ay tila anumang oras ay bibigay na. At sa wakas, narating niya ito. Ang huling bahay sa kaliwa. Mas maliit at mas luma ito kaysa sa MGA katabi. Ang pinturang berde ay halos nabakbak na lahat at ang bintana ay tinakpan lang ng isang pirasong sako. Tumayo siya sa harap ng pinto. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Ito na. Sa likod ng pintong ito ay ang babaeng nagligtas sa kanya. Ang simula ng kanyang buhay. Nag-isip siya kung ano ang dapat sabihin. Naghanda siya ng libo-libong salita ng pasasalamat sa kanyang isip. Ngunit sa sandaling iyon, lahat ay naglaho. Nagdalawang isip siya. Handa na ba siyang makita ang babaeng ito? Handa na ba siya sa anumang madadatnan niya? Habang siya'y nag-aatubili, isang mahinang pag-ubo ang narinig niya mula sa loob. Isang ubo na, tila hirap at tuyo. Nawala ang lahat ng kanyang pag-aalinlangan. Itinaas niya ang kanyang kamay. Kumatok siya. Isang beses, dalawa. Ilang sandali ng katahimikan bago niya narinig ang marahang MGA yabag na papalapit sa pinto. Bumukas ang seradura na may kalawang na tunog. Dahan-dahang bumukas ang pinto. At sa kanyang harapan, tumambad ang isang imaheng hinding-hindi niya malilimutan. Isang babae. Ngunit hindi ito ang babaeng bayani na nabuo sa kanyang isipan. Ang babaeng nasa harap niya ay payat na payat. Ang balat ay kulubot at kulay lupa. Ang kanyang buhok na may MJ hibla ng puti ay nakatali lang ng simple. Nakasuot siya ng isang luma at maluwag na duster. Ngunit ang pinakatumago sa puso ni Sinag
ay ang MGA mata nito. Ang MGA matang yon. Wala nang kislap, pagod na. Tila ba matagal nang sumuko sa pakikipaglaban sa buhay. Nagkatinginan sila. Ang dalawang babae na pinag-ugnay ng isang gabi, 25 taon na ang nakalipas. Si Sinag, na puno ng buhay at biyaya, at si Dalisay, na hinubog at piniga ng kahirapan. Underscore, 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 underscore. Ang pagkatok sa pinto ay isang tunog na hindi sanay marinig ni Dalisay Reyes. Ang tanging kumakatok sa kanyang pinto ay ang maniningil ng tubig, o di kaya'y ang MGA kapitbahay na humihingi ng kaunting asin o asukal. Ngunit ang katok na ito ay iba. Mahinahon, ngunit may diin. Dahan-dahan siyang tumayo mula sa kanyang pagkakaupo sa sahig. Ang MGA buto ay tila tumutunog sa bawat paggalaw. Sino naman kaya ang bibisita sa kanya sa ganitong oras? Baka napagkamalan lang ang kanyang bahay. Pagbukas niya ng pinto, isang liwanag ang tila sumilaw sa kanya. Isang dalagang hindi nababagay sa lugar na ito. Ang kutis nito ay makinis, ang buhok ay alon-alon at mabango, at ang MGA matay nagniningning na tila MGA bituin. Napatingin si Dalisay sa sarili niyang suot, isang kupas na duster na may maliit na butas sa may balikat. Automatiko siyang nakaramdam ng hiya. Sa sino po sila? Tanong niya, ang boses ay paos dahil sa matagal na hindi pagsasalita. Ngumiti ang dalaga. Isang ngiting kayang magpaliwanag ng isang madilim na silid. Magandang hapon po. Kayo po ba si Gingaran Dalisay Reyes? Tumango si Dalisay. Ako nga. Ano po ang maipaglilingkod ko sa inyo, Ineng? Maari po ba akong pumasok sandali? May mahalaga po akong sasabihin. Pakiusap ng dalaga. Ang boses ay puno ng respeto. Nag-atubili si Dalisay. Ang loob ng kanyang bahay ay masikip at magulo. Nakakahiya. Ngunit may kung anong nagtulak sa kanya na pagbuksan ito. Iginiyan niya ang dalaga papasok at mabilis na pinagpagan ng kamay ang nag-iisang upuang silya sa kanilang munting sala. Pasensya ka na sa aking munting dampa. Diyan ka maupo. Umupo ang dalaga, ngunit tila hindi nito napapansin ang karukaan sa paligid. Ang MGA mata nito ay nakatuon lamang kay Dalisay, puno ng isang emosyong hindi niya mawari. Ako po si Sinag Alcantara, pagpapakilala ng dalaga. Alcantara, pamilyar ang pangalan, ngunit hindi niya matandaan kung saan narinig. Marahil po ay hindi niyo na ako natatandaan, pagpapatuloy ni Sinag. Matagal na po ang nakalipas, 25 taon na po. Lalong napakunot ang noo ni Dalisay. Pasensya na, Hija, pero wala akong maalalang kakilala na Alcantara. Baka nagkakamali ka lang ng taong hinahanap. Umiling si Sinag at may kinuha mula sa kanyang bag. Isang lumang diary. Ang mama ko po, si Elena Alcantara. Isinulat niya po ang lahat dito. Isang gabi daw po, malakas ang ulan. Sa pagbanggit ng gabing iyon, may kakarampot na kislap ng alaala na gumuhit sa isipan ni Dalisay. Nasiraan daw po sila ng sasakyan at doon, sa isang madilim na eskinita, natagpuan niyo raw po ang isang sanggol sa loob ng isang karton sa tabi ng basurahan. Biglang huminto ang paghinga ni Dalisay. Ang MJ kamay niya'y nagsimulang manginig. Ang alaala. Ang alaalang matagal na niyang ibinaon sa pinakamalalim na sulok ng kanyang isipan ay biglang bumalik. Malinaw na tila kahapon lang nangyari. Ang lamig ng ulan, ang nakakabinging iyak ng sanggol, ang takot, ang awa. Napatingin siya kay Sinag, ang muka ang MGA mata. Nanginginig ang boses ni Sinag habang nagpapatuloy. Ako po yung sanggol na yun, Giyang Dalisay. Ako po yung sanggol na iniligtas ninyo. Hindi makapaniwala si Dalisay. Ang MGA luha ay bigla na lamang bumalong sa kanyang MGA mata. Hindi maaari.
Totoo po, sabi ni Sinag. Ang MG mata nito ay naluluha na rin. Inabot nito ang kamay ni Dalisay. Sila po ang umampon sa akin. Sila po ang nagbigay sa akin ng magandang buhay. Pero kayo po ang unang nagbigay sa akin ng pagkakataon. Dahan-dahang itinaas ni Dalisay ang kanyang nanginginig na kamay at hinaplos ang pisngi ni Sinag, ang balat na makinis at malambot. Ang sanggol na dati halos hindi niya maramdaman ang bigat sa kanyang MJ braso ay isa na ngayong magandang dalaga. Ikaw nga, bulong niya. Ang MG luhay tuluyan ng bumuhos sa kanyang kulubot na MGA pisngi. Ang laki-laki mo na. Niyakap siya ni Sinag ng mahigpit. Isang yakap na puno ng pasasalamat. Isang yakap na tila gustong punan ang 25 taon ng pagkawalay. Sa yakap na yon, gumaan ang pakiramdam ni Dalisay. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang may halaga siya. Nang maghiwalay sila sa pagkakayakap, napansin ni Sinag ang hirap sa paghinga ni Dalisay. Nakita niya ang kahungkagan sa MGA mata nito, ang kapayatan ng katawan nito. Nanay Isay, ang lumabas sa bibig ni Sinag, ang tawag na tila kusa. Hindi po kayo dapat nagkakaganyan. Halika po, dadalhin ko kayo sa ospital. Aalis po tayo dito. Aalagaan ko po kayo. Mabilis na umiling si Dalisay. Bumalik sa realidad. Muli siyang nakaramdam ng hiya. Huwag na, anak. Ayos lang ako. Sanay na ako dito. Isa PA nakakahiya naman sa'yo. Malaki na ang utang na loob ko na binalikan mo ako. Hindi po yun utang na loob, giit ni Sinag. Responsibilidad ko po ito. Pakiusap po, sumama na kayo sa akin. Magsasalita PA sana si Dalisay para tumanggi ng biglang bumukas ng malakas ang pinto. Pabalang itong itinulak at pumasok ang isang lalaking amoy alak. Ang MGA mata ay mapupungay at ang paglalakad ay pasuray-suray. Inay, nasaan na yung pera? Natigilan ito nang makita si Sinag. Sinuro rin ito si Sinag mula ulo hanggang paa. Isang ngangisi ang unti-unting sumilay sa kanyang MGA labi. Ito si Benok, ang panganay na anak ni Dalisay. Sino tong bisita mo, inay? Tanong ni Benok. Ang boses ay may halong panunuya. Mukhang naligaw ang isang anghel sa impyerno natin. Ang magaan na pakiramdam sa puso ni Sinag ay biglang naglaho. Napalitan ng panlalamig na gumapang sa kanyang buong katawan. Ang lalaking pumasok ay tila nagdala ng dilim sa loob ng munting barong-barong. Ang tingin nito, puno ng kalkulasyon at kasakiman, ay nakapako sa kanya. Benok anak! Nanginginig na sabi ni Dalisay. Sinusubukang harangan si Sinag. Umalis ka na. Bisita ko siya. Ngumisi si Benok. Hindi inaalis ang tingin kay Sinag. Bisita? Aba? Ngayon ka lang nagkaroon ng ganyang klasing bisita, inay. Lumapit ito kay Dalisay. Ang amoy ng alak ay dumikit sa hangin. Pera, inay. Yung pinagbentahan mo ng MGA bote. Kailangan ko. Wala PA anak. Sagot ni Dalisay. Ang boses ay halos hindi marinig. Konti PA lang ang naiipon ko. Pangkain lang natin. Palagi na lang yan ang sinasabi mo. Sigaw ni Benok. At sa isang iglap ay sinimulan nitong halongkatin ng MJ gamit. Itinapon nito ang ilang lumang damit sa sahig. Binuksan ang isang lata ng biskwit na walang laman at sinipa ang isang maliit na baul. Hindi na nakatiis si Sinag. Tumayo siya. Ang takot ay napalitan ng galit na hindi niya PA naramdaman kailanman. Tama na, sabi niya. Ang boses ay kalmado ngunit may bigat. Natigilan si Benok at humarap sa kanya. Tila nagulat sa kanyang katapangan. At sino ka para utusan ako sa sarili kong pamamahay? Hindi ito ang paraan para tratuhin ang isang ina. Matigas na sagot ni Sinag. Ang imahe ng kanyang mama Elena at Papa Ricardo ay pumasok sa kanyang isip. Ang pagmamahal at respetong ibinigay nila sa isa't isa. Ang nakikita niya ngayon
ay isang kabaligtaran, isang bangungot. Tumawa si Benok ng mapakla. Anong alam mo sa buhay namin? Lumaki ka sa palasyo. Dito kami sa impyerno. Kung gusto mong tumulong, pera ang ibigay mo, hindi sermon. Hindi na nagsalita PA si Sinag. Kalmado niyang binuksan ang kanyang mamahaling handbag, kumuha ng wallet, at naglabas ng ilang pirasong 1,000 piso. Hindi niya inabot ito kay Benok. Sa halip, marahan niyang inilagay ang pera sa palad ni Dalisay. Para po sa inyo yan, Nay, sabi niya kay Dalisay, bago muling tumingin kay Benok. Kunin mo ang pera sa kanya at umalis ka na. Nagliwanag ang MJ ang mata ni Benok nang makita ang pera. Isang halagang hindi niya kinikita sa loob ng 1 buwan. Mabilis niyang inagaw ang pera mula sa kamay ng kanyang ina. Aba, mayaman pala ang bisita mo. Nay, sana laging dumadalaw ang MJ Anghel na tulad niya. Nagbilang siya ng pera at may mapanlinlang na ngiti, tumalikod ito at lumabas. Nang makaalis si Benok, isang nakabibinging katahimikan ang naiwan. Si Dalisay ay nakatayo lamang, nanginginig. Ang mukha ay nakayuko sa sahig sa sobrang hiya. Nilapitan siya ni Sinag. Ang galit sa kanyang puso ay napalitan ng awa at isang matinding determinasyon. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ni Dalisay, isang bagay na hindi niya PA nagawa kaninuman maliban sa kanyang MGA magulang. Hinawakan niya ang magaspang at nanlalamig na MGA kamay nito. Tumingala si Dalisay. Ang MGA mata ay puno ng luha. Nanay Isay, sabi ni Sinag. Ang boses ay malumanay, ngunit puno ng kapangyarihan. Hindi niyo po deserve ito. Hindi po ito ang buhay na nararapat sa inyo. Sumama na po kayo sa akin. Di umiling si Dalisay. Naku anak, wag. Nakakahiya. Pabigat lang ako sa'yo. Ayokong maging pasanin. Hindi po kayo pasanin. Giit ni Sinag, hinigpitan ng hawak sa MGA kamay nito. Utang ko po sa inyo ang buhay ko. Ang lahat ng tinatamasa ko ngayon, nagsimula po sa inyo. Hindi po ito tulong. Ito po ay bayad. Hayaan niyo po akong suklian ang kabutihan ninyo. Hayaan niyo po akong alagaan kayo, tulad ng hindi nagawang pag-aalaga sa inyo ng iba. Tinitigan ni Dalisay ang MGA mata ni Sinag. Nakita niya roon ang sinseridad, ang pagmamahal, ang isang pamilyang hindi niya kailanman naramdaman mula sa sarili niyang kadugo. At doon, sa sahig ng kanyang munting barong-barong, sa harap ng isang dalagang ngayon niya lang nakilala, ngunit tila mas matagal PA niyang kapamilya, bumigay si Dalisay. Tumango siya habang ang MGA luha ng hiya at sakit ay napalitan ng MGA luha ng pasasalamat at pag-asa. Maingat na inalalayan ni Sinag si Dalisay palabas ng eskinita. Ang MGA kapitbahay ay muling napatingin, nagbubulungan, hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Pinagbuksan ni Sinag ng pinto ng sasakyan si Dalisay. Inalalayan itong makaupo sa malambot na upuan sa likod. Habang paalis ang sasakyan, mula sa isang madilim na sulok, nakatanaw si Benok. Ang mata niya ay hindi nakatingin sa kanyang ina. Nakatingin ito sa papalayong itim na kotse, sa kumikinang na metal at salamin nito. Para sa kanya, hindi iyon isang sasakyan. Iyon ay isang naglalakbay na minahan ng ginto. Isang mapanlinlang na ngisi ang gumuhit sa kanyang MGA lab. Ang anghel na naligaw sa kanilang impyerno ay hindi lang nag-iwan ng limos. Nag-iwan ito ng isang susi para sa isang mas malaking kayamanan. At gagawin niya ang lahat para makuha ito. Mula sa kinatatayuan niya sa madilim na eskinita, kitang-kita ni Benok ang lahat. Ang pag-aalaga ni Sinag sa kanyang ina. Ang pagpasok ni Dalisay sa isang sasakyang mas mahal pa sa lahat ng bahay sa barangay Pulang Lupa. Habang papalayo ang itim na kotse, hindi pagsisisi o pag-aalala para sa ina ang nasa isip niya. Iisa lang, pera. Ginto, bulong niya sa sarili. Isang sakim ng ngiti ang sumilay sa kanyang MGA labi. Nakapulot si inay ng ginto sa basura. Sa loob ng 2 araw, pinagplanuhan niyang mabuti ang kanyang susunod na hakbang. Hindi siya pwedeng magkamali.
Ito na ang pagkakataon niyang makaahon sa impyernong kinalakhan niya. Hindi niya hahayaang masayang ito. Sa ikatlong araw, sinimulan niya ang kanyang plano. Hindi siya naligo. Isinuot niya ang pinakakupas at pinakamarumi niyang damit. Sadyain niyang hindi magahit ng balbas. Nagpahid PA siya ng kaunting putik sa kanyang pisngi para magmukhang mas kahabag-habag. Nagpractice siya sa harap ng basag na salamin. Isang malungkot na tingin, isang nanginginig na labi. Handa na siya. Sakay ng jeep, tinungo niya ang isang lugar na parang panaginip lamang para sa kanya, ang Villa Paraiso. Bumaba siya sa tapat ng isang napakataas na gate. Sa likod nito, isang mansyon na tila palasyo ang nakatayo. Huminga siya ng malalim at lumapit sa gwardiya. "Gusto ko sanang dalawin ang nanay ko," sabi niya. Ginawang garalgal at malungkot ang kanyang boses. "Si Dalisay Reyes po." Tiningnan siya ng gwardiya mula ulo hanggang paa, puno ng pagdududa. "Sigurado ka? Dito nagtatrabaho ang nanay mo?" "Hindi po siya nagtatrabaho. Bisita po siya ni Ma'am Sinag," sagot ni Benok. Sa pagbanggit ng pangalan ni Sinag, tumawag sa intercom ang gwardiya. Ilang sandali PA, bumukas ang maliit na pinto sa gilid ng gate. Pagpasok niya, para siyang nasa ibang mundo. Ang hardin ay mas malawak PA sa buong eskinita nila. Ang hangin ay sariwa. Ang katahimikan ay payapa. Ilang hakbang PA lang, nakita na niya sila. Si Sinag at ang kanyang ina, magkasamang nakaupo sa isang swing sa hardin, nagtatawanan. Ang kanyang ina ay nakasuot ng malinis na damit. Sa loob ng 2 araw, mukha na itong bumata ng 10 taon. Dito na nagsimula ang kanyang pag-arte. "Inay," tawag niya, ang boses ay basag at puno ng pagsisisi. Sabay na napalingon si Dalisay at Sinag. Ang nangiti sa mukha ni Dalisay ay biglang naglaho, napalitan ng gulat at kaba. Dahan-dahang lumakad si Benok, bawat hakbang ay tila mabigat. Pagsapit niya sa harap nila, bigla siyang lumuhod sa damuhan. Ang muka'y nakayuko, na tila hindi kayang harapin ang tingin ng ina. "Inay, patawarin mo ko," sabi niya, kasabay ng pilit na pag-iyak. Ang MGA balikat niya'y nanginginig. "Nagsisisi na po ako sa lahat ng ginawa ko sa inyo. Patawarin mo ko, inay. Hindi ko kayang wala ka sa bahay. Ang lungkot-lungkot po." Natigilan si Dalisay. Sa buong buhay niya, ngayon lang niya nakitang ganito ang kanyang anak. Kahit alam niyang malaki ang pagkukulang nito, ang puso ng isang ina ay marupok. Unti-unti, naantig siya. "Benok, tumayo ka dyan," sabi ni Dalisay. Akmang aalalayan ito, ngunit pinigilan siya ng kamay ni Sinag. Ang emga mata ni Sinag ay nakatuon kay Benok, puno ng pag-aaral, hindi basta-basta naniniwala. "Anong kailangan mo dito?" Malamig na tanong ni Sinag. Itinaas ni Benok ang kanyang mukha, puno ng kunwaring luha. "Wala, Ma'am Sinag. Gusto ko lang makita ang nanay ko. Gusto kong humingi ng tawad. Hayaan niyo lang akong makita siya paminsan-minsan. Kahit yun lang po, sapat na." Ang eksena ay perpekto. Isang anak na nagsisisi, isang inang handang magpatawad, at si Sinag na ayaw maging kontrabida sa posibleng pagbabago ng isang tao. Bumuntong hininga si Sinag. "Sige," sabi niya. "Pero sa isang kondisyon, wag mo nang sasaktan ulit ang Nanay Isay." Mabilis na tumango si Benok. "Pangako, ma'am, hinding-hindi na." Sa medya'y sumunod na araw, naging regular ang pagdalaw ni Benok. Palagi siyang nagdadala ng kung anong mumurahing pagkain, isang supot ng pandesal, isang pirasong mangga. Magyabagay na alam niyang magpapakita na sinusubukan niyang magbago. Nanalo niya ang tiwala ng kanyang ina at unti-unti, pati na rin ang simpatya ni Sinag. Hanggang sa isang hapon, isinagawa niya ang ikalawang bahagi ng kanyang plano. Tiniyempuhan niyang mag-isa si Sinag sa library. "Ma'am Sinag," tawag niya mula sa pinto. "Benok, pumasok ka," sabi ni Sinag. Ibinababa ang librong binabasa.
Pumasok si Binok. Ang mukha ay balisa. Ma'am, pasensya na po sa abala. May problema lang po kasi. Anong problema? Gusto ko na po sanang magbagong buhay talaga, ma'am. Sabi niya, yumuko. Gusto ko nang iwanan ang lahat ng masamang bisyo ko. Pero, may MJ pinagkakautangan po kasi ako. Mga tao pong hindi maganda kausap. Tinatakot po nila ako. Sabi po nila, kung hindi ako makakabayad, idadamay daw po nila si Inay. Ito ang pain. Ginamit niya ang kaligtasan ni Dalisay. Alam niyang ito ang kahinaan ni Sinag. Nakita ni Sinag ang takot sa MGA mata ni Benok. Ang kanyang mabuting puso na hindi sanay sa ganitong uri ng panlilinlang ay agad na naniwala. Ayaw niyang mapahamak si Dalisay dahil lang sa nakaraan ni Benok. Magkano ang utang mo? Tanong niya. Sinabi ni Benok ang isang halaga, 10 beses na mas malaki kaysa sa totoong utang niya sa tindahan. Pumunta si Sinag sa kanyang kwarto at bumalik na may dalang sobre. Heto na, sabi niya. Iniabot ito kay Benok. Gamitin mo to para ayusin ang buhay mo. Para sa Nanay Isay. Ito na ang huling tulong na ibibigay ko sa iyo para sa problemang yan. Kinuha ni Benok ang sobre. Ang MJ kamay ay nanginginig sa tuwa. Nagpanggap siyang umiiyak sa pasasalamat. Salamat po, ma'am. Pangako po, hindi niyo po ito pagsisisihan. Habang paalis siya ng mansyon, mahigpit niyang hawak ang sobre. Ang kapal nito ay nagpapatunay sa kanyang tagumpay. Madali lang. Napakadali lang paikutin ng prinsesang ito. Ngunit bago siya tuluyang lumabas ng gate, huminto siya at lumingon pabalik sa malaking bahay. Hindi PA ito sapat. Ang perang ito ay mauubos din. Kailangan niya ng mas permanente. Kailangan niya ng paraan para patuloy na dumaloy ang ginto. At alam niyang may isang paraan para gawin yon. Ang sirain ang tiwala ni Sinag sa kanyang ina. Lumingon siya at sa pagkakataong ito, isang tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang MGA labi. Isang ngiting malamig at puno ng masamang balak. Bago siya umalis, sinadya niyang mag-iwan ng isang huling makamandag na salita sa gwardiya. Alam na makakarating ito kay Sinag. Pakisabi kay Ma'am Sinag, salamat. Buti PA siya, may utang na loob. Hindi tulad ng iba na, basta, pakisabi rin, ingatan niya si Inay. Marami yang sikreto. At sa MGA salitang iyon, itinanim niya ang unang butil ng lason. Ingatan niya si Inay. Marami yang sikreto. Ang MGA salitang iyon na iniwan ni Benok sa gwardiya ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa isipan ni Sinag. Sa una, binaliwalan niya ito. Gawa-gawa lang yon ng isang taong desperado. Naisip niya. Ngunit ang salitang sikreto ay may kakaibang bigat para sa kanya. Ang buong buhay niya ay nagsimula sa isang sikreto. Paano kung meron PA siyang hindi nalalaman? Sa paglipas ng MGA araw, ang maliit na lason na yon ay nagsimulang kumalat sa kanyang sistema. Pinilit niyang alisin ito, na ituon ang pansin sa kung gaano kabuti at kasaya si Nanay Isay sa mansyon. Namumukadkad ito. Ang dating pagod na MGA mata ay mayroon ng kislap. Ang dating hirap na paghinga ay napalitan ng malakas na pagtawa habang nanonood sila ng komedya sa telebisyon. Ito ang Dalisay na nakikita niya. Isang mabuting babae, ngunit ang lason ay tuso. Nag-uugat ito sa mga maliliit na bagay. Isang hapon, habang nagkakape sila sa hardin, sinubukan ni Sinag na tanungin ang tungkol sa nakaraan. Nanay Isay, malambing niyang tanong. Naalala niyo PA po ba kung anong itsura ko nung una niyo akong makita? Umiiyak po ba ako ng malakas? Biglang natigilan si Dalisay. Ang ngiti sa kanyang MGA labi ay bahagyang nawala. Tumingin ito sa malayo at isang anino ng kalungkutan ang dumaan sa kanyang MGA mata. Ay anak, matagal na yon. Halos hindi ko na matandaan. Ang mahalaga, ligtas ka.
Mabilis nitong ibinago ang usapan. Tingnan mo ang MGA Rosas na yon. Ang gaganda ng pamumukadkad. Hindi na nagpumilit si Sinag, ngunit naramdaman niya iyon. Ang biglaang pag-iwas. Sa MGA sumunod na araw, napansin niya ang parehong reaksyon sa tuwing tatanungin niya ang tungkol sa gabing iyon. Hindi ito nagsisinungaling, ngunit umiiwas ito. May inililihim ba ito? O sadyang masakit lang talaga ang alaala? Hindi niya matiyak. Ang pagdududa ay nagsimula ng mag-ugat at sa panahong iyon, muling dumating si Binok. Gaya ng dati, nagpapakita siya ng pagbabago. Ngunit sa pagkakataong ito, may dala siyang mas mabigat na lason. Tiniyempuhan na naman niyang wala si Dalisay sa paligid. "Ma'am Sinag," sabi niya, ang boses ay malungkot. "Salamat po ulit sa tulong niyo. Nakausap ko na po yung MGA pinagkakautangan ko pero may iba po akong gustong sabihin." "Ano yon, Binok?" Naupo ito sa silya at yumuko na parang may pinapasan na mabigat na krus. "Alam niyo po, ma'am, habang buhay ko pong pinasan ang kasalanan ni Inay." Natigilan si Sinag. "Anong kasalanan?" Umiling si Binok. "Wala po. Kalimutan niyo na po iyon. Ayoko pong sirain ang tingin niyo sa kanya." Pero huli na. Ang kuryosidad ni Sinag ay napukaw na. "Sabihin mo sa akin, Binok, anong ibig mong sabihin?" Nagatubili si Binok, isang perpektong pag-arte. Kumuha siya ng isang lukot at naninilaw na papel mula sa kanyang bulsa, isang lumang liham. "Bata PA po ako noong nakita ko to sa MGA gamit niya," sabi niya. Iniabot ang sulat kay Sinag. "Hindi ko po dapat ito pinapakita sa inyo pero kailangan niyo pong malaman ang totoo." Kinuha ni Sinag ang sulat. Ang sulat kamay ay magulo. Ang ilang salita ay halos hindi na mabasa. Ngunit may MGA parira lang tumatak sa kanya. Hindi natuloy ang usapan. Malaking pera sana. At ang pinaka nakakakilabot sa lahat, itapon na lang para walang ebidensya. "Ano? Ano to?" Nanginginig na tanong ni Sinag. Huminga ng malalim si Binok. Tila naghahanda para sa isang malaking revelasyon. "Ma'am Sinag, ang totoo po. Hindi lang basta inabandona si Inay sa kahirapan. May malaki po siyang pagkakautang noon sa MGA masasamang tao. Desperado po siya." Tumingin si Binok sa MGA mata ni Sinag. Ang kanyang MGA mata ay puno ng kunwaring awa at sakit. Nakipag-usap po siya sa isang sindikato. Ibenta ang isang sanggol. Malaki po ang bayad. Pero sa huling sandali, umatras po yung bibili. Natakot si Inay. Hindi niya alam ang gagawin sa sanggol. Walang nakakaalam. Walang testigo. Kaya po niya ginawa yon. Itinapon niya sa basurahan para mawala ang ebidensya ng transaksyon. Para kay Sinag, ang bawat salita ni Binok ay isang suntok sa sikmura. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang baga. Ang kwentong alam niya, ang kwento ng isang bayaning nagligtas sa kanya, ay biglang nabura. Napalitan ng isang kwento ng kataksilan at kasakiman. Hindi yan totoo," sabi niya. Ngunit ang kanyang boses ay mahina, walang panlaban. Ang sulat, ang pag-iwas ni Dalisay, ang lahat ay tila nagkokonekta sa isang nakapangingilabot na paraan. Tinitigan siya ni Binok at ibinigay ang huling, pinakamakamandag na dagok. "Hindi ka inabandona. Sinag, ibinenta ka niya." Pagkasabi noon, tumayo na si Binok. "Pasensya na po, uuwi na ako." At umalis siyang iniwan si Sinag na tulala. Hawak-hawak ang pekeng ebidensya. Ang puso'y pinipiga sa sakit. Ilang minuto siyang hindi nakagalaw. Nang sa wakas, ay makatayo siya. Nanginginig ang kanyang MGA tuhod. Sumilip siya sa bintana ng library na nakatanaw sa hardin. Doon, nakita niya si Dalisay. Masaya itong nagdidilig ng MGA halaman. Humuhuni PA ng isang lumang kanta. Ang itsura nito ay larawan ng kapayapaan
at kawalang malay. Ngunit ang nakikita ni Sinag ay hindi na pareho. Sa likod ng ngiti nito, nakikita na niya ngayon ang anino ng isang kasinungalingan. Sa likod ng pagmamahal nito, nararamdaman na niya ngayon ang lamig ng isang transaksyon. Ang babaeng nagligtas sa kanya o ang babaeng nagtapon sa kanya. Sino ang paniniwalaan niya? Ang kanyang puso o ang lason na ngayon ay kumakalat na sa kanyang buong kaluluwa? Ilang gabi nang hindi mapakali si Sinag. Ang mansyon na dati kanlungan ng kapayapaan ay tila naging isang kulungan ng MJ bumubulong na pagdududa. Sa kanyang tabi sa kama, laging nandoon ang dalawang bagay. Ang pekeng sulat na bigay ni Binok at ang diary ng kanyang mama Elena. Ang isa ay lason, ang isa ay gamot. Ngunit ngayon, hindi na niya alam kung alin ang alin. Paulit-ulit niyang tinititigan ng sulat. Ang MJ salitang ibenta, malaking pera. Itapon na lang. Ang MJ ito'y tila. MJ tinik na tumutusok sa kanyang puso. Pagkatapos ay titingin siya kay Dalisay sa malayo. Ang simpleng babae na masayang nag-aayos ng MGA halaman. Posible ba? Posible bang ang dalawang katauhan na yon ay nasa iisang tao lamang? Hindi niya kayang maniwala. Ngunit hindi niya rin kayang hindi maniwala. Isang gabi, sa sobrang bigat ng kanyang dibdib, dinala niya ang diary ng kanyang ina sa library. Kailangan niya ng kasagutan. Kailangan niya ng isang bagay na papanigan. Umupo siya sa paboritong upuan ng kanyang ina, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng lampara at muling binuksan ang diary. Binasa niya ulit ang lahat, ang kwento ng kanyang pagkakatagpo, ang pagmamahal na ibinuhos sa kanya. Bawat salita ng kanyang mama Elena ay puno ng pagmamahal at katapatan. Walang bahid ng kasinungalingan. Mama, bulong niya sa hangin. Tulungan niyo po ako. Ano po ba ang totoo? Nakarating siya sa huling pahina ng huling isinulat ng kanyang ina. Wala nang kasunod. Ang kwento ay nagtatapos sa pag-asa na balang araw ay makikita niya si Dalisay para personal na magpasalamat. Isasara na sana niya ang diary. Ang puso'y bigo nang may mapansin siya. Ang huling pahina ay tila mas makapal kaysa sa iba at ang pinakadulong takip ng diary ay may kaunting umbok. Hinaplos niya ito. May MJ pahinang magkadikit. Tila ba sinadyang pagdikitin ng kaunting pandikit o marahil ay nang natuyong likido. Gamit ang kanyang kuko, maingat na maingat niyang sinubukang paghiwalayin ang MGA pahina. Bawat milimetro ng paghihiwalay ay tila isang malakas na kabog sa kanyang dibdib. Natatakot siyang mapunit ito. Natatakot siya sa kung anuman ang nakasulat dito. At sa wakas, bumigay ito. 2 pahina. 2 pahinang puno ng sulat kamay ng kanyang ina na may petsang 5 taon na ang nakalilipas. Ito ang MGA salitang hindi niya dapat nabasa. Huminga siya ng malalim at sinimulang basahin. Mahal kong Sinag, isinusulat ko ito hindi para malaman mo, kundi para gumaan ang aking dibdib. May isang bagay akong nagawa na hindi ko sinabi sa iyong ama o kahit kanino. 10 taon matapos kang dumating sa amin, hindi ako mapakali. Inusig ako ng aking konsensya. Nasaan na kaya si Dalisay? Kamusta na kaya siya? Nag-hire ako ng isang private investigator. At anak, natagpuan niya siya. Natagpuan niya si Dalisay Reyes sa barangay Pulang Lupa. Buhay PA siya, Sinag. At nalaman kong meron siyang sariling MGA anak. Nalaman kong siya ay nabubuhay sa matinding kahirapan. Natigil sa paghinga si Sinag. Alam niya, alam ng Mama Elena niya kung nasaan si Nanay Isay sa lahat ng panahong iyon. Bakit hindi nito sinabi? Ipinagpatuloy niya ang pagbabasa. Ang MGA matay ng lalabo dahil sa MGA luhang namumuo. Gusto kitang dalhin sa kanya. Ngunit natakot ako, anak. Natakot akong makita mo ang lugar kung saan ka natagpuan. Natakot akong masaktan ka sa katotohanan ng kahirapan. Makasarili man, pero gusto kong protektahan ang perpektong mundo mo. Patawarin mo ako. Ngunit hindi ko kayang wala akong gawin.
Kaya sa pamamagitan ng isang charity foundation na pinagkakatiwalaan ko, ang Pag-asa Foundation, nagpapadala ako ng buwanang tulong pinansyal para kay Dalisay Reyes, anonymous. Hindi niya alam na galing sa amin. Hindi malaking halaga, pero sapat para sa disenteng pamumuhay, para sa pagkain at pag-aaral ng kanyang MGA anak. Ito na lamang ang paraan ko para suklian ang kabutihan niya habang pinapanatili kang ligtas. Ito ang aking sikreto. Sana'y mapatawad mo ako balang araw. Binitawan ni Sinag ang diary para siyang nabuhusan ng malamig na tubig. Ang lahat ay biglang nag-iba. Kung nagpapadala ang kanyang ina ng pera, buwan-buwan sa loob ng maraming taon. Kung may tulong pinansyal na dumarating para kay Dalisay, isang tanong ang biglang sumabog sa kanyang isipan. Mas malakas kaysa sa lahat ng kasinungalingan ni Binok. Kung tumatanggap si Nanay Isay ng pera, bakit siya naghihirap? Bakit ko siya natagpuan na halos butot balat na lang? Saan napunta ang pera? Ang pagdududa niya kay Dalisay ay hindi nawala. Ngunit ito'y nagkaroon ng bagong anyo. Ang kwento ni Binok tungkol sa desperasyon ay biglang nagkaroon ng malaking butas. Tumayo si Sinag. Ang pagkalito ay nandoon PA rin. Ngunit ngayon, may kasama na itong kislap ng pag-asa. Hindi PA tapos ang lahat. Meron siyang bagong daan na kailangang tahakin. Meron siyang isang pangalan na kailangang hanapin. Pag-asa Foundation. Bulong niya sa sarili. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang araw, ang kanyang isip ay naging malinaw. Hindi na siya isang biktimang nalulunod sa pagdududa. Ngayon, isa na siyang imbestigador na naghahanap ng katotohanan at sisimulan niya ito bukas na bukas din. Ang bawat araw sa mansyon ay tila isang magandang panaginip para kay Dalisay. Ang malambot na kama, ang masasarap na pagkain, ang hardin na puno ng bulaklak. Ngunit higit sa lahat, ang nagpapasaya sa kanya ay ang makita ang nangiti ni Sinag. Para sa kanya, si Sinag ang araw na muling nagbigay liwanag sa kanyang madilim na mundo. Ngunit sa MGA nakalipas na araw, ang araw na yon ay tila natatakpan ng MGA Lab. Nararamdaman niya ang pagbabago. Ang dating masayang kwentuhan nila ay napapalitan ng mahabang katahimikan. Ang dating mainit na MGA yakap ay naging malamig na pagbati na lamang at ang MGA mata ni Sinag. Ang MGA matang dati puno ng paghanga at pasasalamat ay napalitan ng isang tinging hindi niya maintindihan. Isang tinging may halong awa, pagkadismaya at pagdududa. May problema ba, anak? Tanong niya isang umaga habang nag-aalmusal sila. Hindi tumingin sa kanya si Sinag. Nakatuon ito sa pagkain. Wala po, Nay. Pagod lang po siguro ako sa trabaho. Hindi na siya nagtanong PA, ngunit alam niyang hindi yun ang totoo. May bumabagabag dito. At nasasaktan siyang isipin na baka siya ang dahilan. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng MGA damit sa kanyang bagong aparador, narinig niya ang boses ni Binok sa baba. Napabuntong hininga siya. Sa tuwing dumarating ang kanyang anak, tila lalong lumalayo ang loob ni Sinag. Papanaog na sana siya para salubungin ito nang makita niyang pumasok si Binok sa library kung nasaan si Sinag. Isang malakas na kutob ang bumalot sa kanyang dibdib. May kung anong nagtulak sa kanya na huminto sa pasilyo malapit sa bahagyang nakaawang na pinto ng library. Mali ang makinig sa usapan ng iba, alam niya. Ngunit kailangan niyang malaman kung bakit nag-iiba ang pakikitungo sa kanya ng dalaga. Alam niyo po, ma'am, narinig niya ang boses ni Benok, puno ng kunwaring paghihinagpis. Kahit anong gawin kong pagbabago, hindi ko po makakalimutan yung ginawa ni Inay. Daladala ko po yung kahihiyan. Benok, na pag-usapan na natin to. Sagot ni Sinag, ang boses ay pagod. Pasensya na po, ma'am. Pero sa tuwing nakikita ko po siyang masaya dito, naaalala ko po yung sanggol na muntik na niyang. Yun na nga po, naawa po ako sa inyo. Naawa po ako sa sarili ko na lumaki sa isang kasinungalingan. Napatakip ng bibig si Dalisay
para pigilan ang isang hikbi. Anong kasinungalingan? Anong pinagsasasabi ng kanyang anak? At doon, narinig niya ang MGA salitang tila medya punyal na sabay-sabay na tumusok sa kanyang puso. Narinig niya ang buong kasinungalingan, ang kwento tungkol sa sindikato, ang kwento tungkol sa planong pagbebenta. Ang bawat salita ni Binok ay isang dagok na unti-unting dumudurog sa kanya. Ang kanyang sariling anak, ang kanyang kadugo. Siya mismo ang gumagawa ng kwento para sirain siya sa mata ng taong tumutulong sa kanila. Nanikip ang kanyang dibdib. Hindi siya makahinga. Napasandal siya sa pader, ang MGA tuhod ay tila bibigay na. Narinig niyang umalis si Sinag sa library. Ang MGA yabag nito ay mabibigat. Hindi siya nito napansin sa dilim ng pasilyo. Ilang sandali PA, lumabas si Binok. Ang lungkot sa mukha nito ay napalitan ng isang mapanuyang ngiti nang makita siya. Hinarap siya ni Dalisay. Ang buong katawan ay nanginginig sa galit at sakit. Bakit? Iyon lang ang salitang lumabas sa kanyang bibig. Isang pabulong na tanong na puno ng pagdurusa. Bakit, Binok? Anak kita. Bakit mo to ginagawa sa akin? Nawala ang ngiti sa labi ni Binok, napalitan ng pagkainis. Dahil kailangan, Nay, sa tingin mo ba bibigyan ako ng pera ng babaeng yan kung hindi dahil sa awa? Sa awa sa ating dalawa? Kailangan niya ng dahilan para tulungan tayo. Pero kasinungalingan yan. Halos pasigaw na, sabi ni Dalisay. Sinungaling ka. Paano mo nagawang dungisan ang pangalan ko ng ganyan? Dunggis. Tumawa si Binok ng mapakla. Matagal nang madungis ang pangalan natin. Nay, simula nang ipinanganak tayong mahirap. Kung may paraan para makaahon, gagawin ko. Kahit PA, gamitin ko ang kwento mo. Bago PA makasagot si Dalisay, nagbanta ito. Subukan mong magsalita. Subukan mong sabihin ang totoo. Sino sa tingin mo ang paniniwalaan niya? Ang isang hamak na pulubi o ang kwento na magpapagaan sa konsensya niya? Isipin mo, Nay, kapag nagsalita ka, pareho tayong mawawalan. At sa MGA salitang iyon, tinalikuran siya ni Binok. Iniwan siyang wasak, durog, at walang kalaban-laban. Gabi. Nakaupo si Dalisay sa gilid ng kanyang malambot na kama. Tinitingnan niya ang kanyang refleksyon sa malaking salamin. Ang babaeng nakikita niya ay nakasuot ng magandang damit. Ngunit ang kaluluwa sa loob ay basahan. Naunawaan na niya ang lahat. Ang lamig sa MGA mata ni Sinag. Ang pag-iwas. Naniniwala ito sa MGA kasinungalingan ni Binok. At sino nga ba naman siya para kontrahin iyon? Isa lang siyang matandang babae na pinulot mula sa kahirapan. Ano ang laban ng kanyang salita sa isang detalyadong kasinungalingan? Isa lang siyang pabigat. Isang lamat sa perpektong buhay ni Sinag. Ang kanyang presensya sa bahay na ito ay hindi na nagdadala ng ligaya, kundi ng isang masakit na alaala ng isang kasalanang hindi naman niya ginawa. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, habang ang buong mansyon ay natutulog, tumayo siya. Dahan-dahan niyang binuksan ang aparador at kinuha ang luma niyang duster na suot niya noong una siyang dumating. Isinuot niya ito. Ito ang kanyang balat. Ito ang kanyang katotohanan. Kumuha siya ng isang maliit na supot. Inilagay niya roon ang iilang personal na gamit. Sa ibabaw ng kama, iniwan niya ang lahat ng magagandang damit na ibinigay ni Sinag. Sa isang pirasong papel, nagsulat siya. Ang kamay niya'y nanginginig. Salamat sa lahat, anak. Patawad kung naging pabigat ako. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng kanyang silid. Sa bawat hakbang niya sa pasilyo, tila ba dinudurog ang kanyang puso. Ngunit kailangan niyang gawin ito. Para kay Sinag. Para mawala na ang anino ng isang kasalanang patuloy na mananakit dito. Sa huling pagkakataon, sinulyapan niya ang kabuuan ng mansyon. Isang paraiso. Isang paraisong hindi para sa kanya. At tulad ng isang multo, tahimik siyang lumabas sa pinto at nilamon ng dilim ng gabi. Isang sinag ng araw ang tumama sa mukha ni Sinag.
Ginising siya mula sa isang magulong panaginip. Bumangon siya. Ang ulo'y medyo masakit dahil sa kakaisip. Ngayong araw, tatawagan na niya ang Pag-asa Foundation. Ngayong araw, magsisimula na siyang alamin ang katotohanan. Habang nag-aayos siya ng sarili, isang katok sa pinto ang nakakuha ng kanyang atensyon. Isang katok na mabilis at puno ng pag-aalala. "Ma'am Sinag!" Boses iyon ni Yaya Nena, ang kanilang mayordoma. "Ma'am Sinag! Si Nanay Isay po! Wala po siya sa kwarto." Parang isang kidlat na gumuhit sa kanyang sistema ang MJ salitang iyon. Mabilis niyang binuksan ng pinto. Nakatayo roon si Yaya Nena. Ang muka ay namumutla. "Anong sabi mo, Yaya?" "Wala po siya, ma'am. Ang megye gamit niya, wala na rin po." Yung MGA damit na luma lang niya ang nawawala. Hindi na siya nag-isip, PA. Patakbo niyang tinungo ang silid ni Dalisay sa kabilang dulo ng pasilyo. Pagbukas niya ng pinto, isang eksena ng perpektong kaayusan ang sumalubong sa kanya. Ang kama ay maayos na natiklop. Ang MGA magagandang damit na binili niya para dito ay nakatupi ng maayos sa ibabaw ng kama. Ngunit si Dalisay, wala na. Ang kanyang MGA mata ay napako sa isang maliit na piraso ng papel na nakapatong sa unan. Nanginginig ang MGA kamay na kinuha niya ito. Ang sulat kamay ni Dalisay, bahagyang magulo. 2 maikling pangungusap lamang. "Salamat sa lahat, anak. Patawad kung naging pabigat ako." Pabigat ako. Ang MGA salita ay tila isang sampal sa kanyang mukha. Naalala niya ang kanyang pagiging malamig. Ang kanyang MGA tanong na puno ng pagdududa. Ang kanyang pag-iwas, siya. Siya ang nagtulak dito para maramdaman yon. Siya ang dahilan. Hindi, di bulong niya. Ang papel ay lukot na sa kanyang mahigpit na pagkakahawak. Hindi, Nanay Isay. Sa gitna ng kanyang pagkabigla, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang hindi rehistradong numero. Naisip niyang baka isa sa MGA kasambahay ang nakakita kay Dalisay. Dali-dali niya itong sinagot. "Hello? Good morning, Miss Alcantara. This is Mr. David from Sentinel Investigations," sabi ng isang professional na boses sa kabilang linya. "I have the information you requested about the Pag-asa Foundation." Biglang nablangko ang isip ni Sinag. Ang imbestigador. Anong nalaman mo? "We cross-referenced the foundation's records with the name you provided, Dalisay Reyes." Pagpapatuloy ng imbestigador. "It's confirmed. A monthly allowance under her name has been disbursed consistently for the past 15 years, mula PA nung panahon ng inyong ina. Pero may isang problema, ma'am." "Anong problema?" tanong ni Sinag. Ang puso niya'y kumakabog ng napakabilis. Isang sandaling katahimikan. The person who consistently claimed the allowance every month at their local office was not Dalisay Reyes. Ang lahat ng resibo, ang lahat ng pirma, ay nasa pangalan ng isang lalaki. Ang nakalagay na relasyon sa form ay anak. Ang pangalan po niya ay Benoc Reyes. Sa isang iglap gumuho ang buong mundo ni Sinag. Ang pekeng sulat, ang emga kwento, ang pera para sa utang, ang lahat ay isang malaking panlilinlang. Ang pera na dapat sana'y bubuhay sa pamilya ni Dalisay ay ninakaw ng sarili nitong anak. Ang kahirapang dinanas ni Dalisay ay dahil sa kasakiman ni Benoc. At siya, naniwala siya sa demonyo at itinaboy ang anghel. Nabitiwan niya ang cellphone. Bumagsak ito sa malambot na carpet, ngunit ang tunog ng pagbagsak nito ay tila isang malakas na kulog sa kanyang pandinig. Ang sulat sa kanyang kamay, "Patawad kung naging pabigat ako." Ang bawat salita ay isang apoy na tumutupok sa kanyang kaluluwa. Gumuho siya, napaluhod siya sa sahig. Ang MGA luha ay bumuhos mula sa kanyang MGA mata, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa matinding pagsisisi. "Patawarin mo ko, Nay." Hikbi niya. Ang boses ay basag. "Patawad, patawad." Hinampas niya ang kanyang dibdib, sinusubukang alisin ang sakit
Ngunit lalo lang itong bumabaon. Nawala sa kanya ang pangalawang ina. At sa pagkakataong ito, kasalanan niya. Sa gitna ng kanyang pagtangis, muling tumunog ang kanyang cellphone. Kinuha niya ito mula sa sahig. Umaasang ang investigador ulit iyon para sabihing nagkamali siya. Ngunit ang pangalan sa screen ay Binok. Nanginginig niyang sinagot ang tawag, ang galit at pagsisisi ay nag-uunahan sa kanyang lalamunan. Hayop ka. Iyon ang unang lumabas sa kanyang bibig. Isang tawa, isang malamig at mapangasar na tawa ang narinig niya sa kabilang linya. Kalma lang, prinsesa. Mukhang alam mo na ang lahat. Nasaan si Inay? Sigaw niya. Anong ginawa mo sa kanya? Ako? Wala akong ginawa. Sagot ni Binok. Ang boses ay puno ng pagtatagumpay. Siya ang umalis dahil sa'yo. Nahanap mo na ba ang sulat niya? O baka hinahanap mo siya? Ibalik mo siya sa akin, Binok. Ibalik mo siya. Desperadong pakiusap ni Sinag. Madali akong kausap, sabi ni Binok. Pero lahat ay may presyo. 1,000,000. Cash. Ibibigay ko sa iyo ang address kung nasaan siya. Isang huling bayad para sa lahat ng paghihirap namin. Pagkatapos nito, hindi mo na kami makikita. Walang pag-aalinlangan. Walang galit. Ang tanging nararamdaman na lang ni Sinag ay ang desperadong pangangailangang itama ang kanyang pagkakamali. Saan? Kailan? Mabilis niyang sagot. Ang boses ay basag ngunit determinado. Isang ngisi ang maririnig sa tono ni Binok. Good girl! I-text ko sa iyo ang detalye. Mag-isa kang pumunta. Subukan mong magsama ng pulis at hinding-hindi mo na makikita ang nanay mo. Ibinaba ni Binok ang tawag. Naiwan si Sinag na nakaluhod sa sahig. Basang-basa sa luha. Hawak ang telepono na tila iyon na lamang ang kanyang huling pag-asa. Nawala na ang lahat. Ang tiwala, ang pamilya, ang kapayapaan. Ngayon, kailangan niyang harapin ang demonyo para lang muling mayakap ang kanyang anghel. Ang amoy ng kalawang at maalat na hangin mula sa pier ang sumalubong kay Sinag pagbaba niya ng sasakyan. Nasa harap niya ang isang abandonadong bodega, ang lugar na itinakda ni Binok. Ang MGA bintana nito ay basag at ang MGA pader na yero ay kinakain na ng panahon. Isang perpektong lugar para sa isang masamang transaksyon. Hawak niya ang isang malaking duffel bag. Sa loob, naroon ang 1,000,000 pisong hinihingi ni Binok. Ngunit hindi lang pera ang dala niya. Dala niya ang bigat ng kanyang pagkakamali at isang determinasyong hindi na muling magpapalinlang. Bago siya pumunta rito, may dalawa siyang importanteng tinawagan. Ang kanyang abogado at isang mataas na opisyal ng pulisya na kaibigan ng kanyang ama. Hindi na siya ang dating Sinag na utu-uto. Ngayon, handa na siyang lumaban. Huminga siya ng malalim at pumasok sa malaking siwang sa pintuan ng bodega. Madilim sa loob. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa MGA butas-butas na yero sa bubong. Sa gitna ng malawak na espasyo, nakatayo si Binok. Hindi siya nag-iisa. May dalawa siyang kasamang lalaki na mukhang MGA basagulero, nakatayo sa magkabilang gilid niya. Dumating ka pala, prinsesa, sabi ni Binok. Isang mapang-asar na ngiti ang nakapaskil sa kanyang mukha. Akala ko, maduduwag ka. Hindi ngumiti si Sinag. Ang kanyang mukha ay seryoso. Ang kanyang MGA mata ay malamig na tila yelo. Itigil mo na ang paligoy-ligoy, Binok. Nasaan si Inay? Tumawa si Binok. Ang pera muna. Gusto kong makita kung totoo yan. Walang salitang ibinagsak ni Sinag ang duffel bag sa sahig. Ilang metro ang layo sa kanila. Binuksan niya ito. Tumambad ang MGA bundle ng pera. Nagliwanag ang MGA mata ni Binok at ng kanyang MGA kasama. Ngunit bago PA sila makahakbang, nagsalita ulit si Sinag. Bago mo makuha yan, sabi niya, ang boses ay matatag. May ilang bagay lang akong gustong linawin. Napakunot ang noo ni Binok. Anong pinagsasasabi mo?
Pag-asa Foundation, sabi ni Sinag. Sa pagbanggit ng pangalan, biglang nagbago ang anyo ni Binok. Ang pagiging kampante niya ay napalitan ng bahagyang kaba. Kinontak ko sila kaninang umaga. Pagpapatuloy ni Sinag, bawat salita ay tila patalim na bumabaon sa dibdib ni Binok. Nalaman kong sa loob ng 15 taon, buwan-buwan silang nagbibigay ng tulong pinansyal para kay Nanay Isay. Isang tulong na hindi kailanman nakarating sa kanya. Namutla si Binok. Wala akong alam dyan. Talaga ba? Tanong ni Sinag. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Dahil ang lahat ng resibo, ang lahat ng papeles ay may pirma mo, Binok. Nakarehistro ka bilang anak na siyang kumukuha ng pera para sa ina niyang may sakit. Ang galing mong artista, Binok. Hindi lang ako ang nauto mo. Pati ang MJ taong gusto lang tumulong, niloko mo. Manahimik ka. Sigaw ni Binok. Ang pagkukunwari ay tuluyan ng nawala. Ang lahat ng ito, sigaw pabalik ni Sinag, itinuturo ang bag ng pera. Hindi mo ito kailangan kung hindi mo lang ninakaw ang para sa kanya. Pinabayaan mo siyang magdusa. Pinabayaan mo siyang magkasakit. At ako PA ang ginamit mo para pagtakpan ang kasalanan mo. Doon na sumabog si Binok. Ang lahat ng inggit, galit, at pagkaawa sa sarili ay lumabas. Oo, ako nga ang kumuha. Umalingaw-ngaw ang sigaw niya sa loob ng bodega. Dahil sa hirap, anong alam ng isang prinsesang tulad mo? Ha? Habang ikaw, lumaki sa mansyon, kumakain ng masasarap na pagkain, ako? Nagtitiis sa tira-tira, nagkakamay sa kanin na may asin. Yung perang yon, kulang PA yon. Bayad yon sa paghihirap namin. Karapatan ko yon. Wala kang karapatan, sagot ni Sinag. Ang gaaluhan ng galit ay nagsimula nang mamuo sa kanyang MJ mata. Ang tanging karapatan na mayroon ka ay ang mahalin ng ina mo. Pero kahit yon, ipinagkait mo. Sa sobrang galit, nawala sa sarili si Binok. Sumugod ito, hindi papunta sa pera, kundi papunta kay Sinag. Akin na yan. Akin na ang dapat na sa akin. Ngunit bago PA man siya makalapit, biglang bumukas ng malakas ang MGA pintuan ng bodega. Isang liwanag mula sa labas ang pumasok. Kasunod ng sigaw. Police! Don't move. Mabilis na pumasok ang Megya Police. Nakatutok ang kanilang Megya baril. Ang dalawang kasama ni Binok ay mabilis na nagtaas ng kamay. Ngunit si Binok, na puno ng galit at desperasyon, ay nagpatuloy sa pagsugod kay Sinag. Mabilis siyang nahawakan ng MGA Police. Nagpumiglas siya. Nagwala. Tila isang hayop na nasukol. Bitawan niyo ko. Pera ko yan. Pera namin yan. Sigaw niya habang kinakabitan ng posas. Habang hinihila siya palabas, tumingin siya kay Sinag. Ang MGA mata ay nag-aapoy sa galit. Natalo siya. At sa kanyang pagkatalo, gusto niyang mag-iwan ng isang huling sugat na hinding-hindi na maghihilom. Kahit makuha mo PA ang pera. Sigaw niya, ang boses ay puno ng kamandag. Hinding-hindi mo na siya makikita. Alam mo ba kung nasaan siya ngayon? Bumalik na siya sa lugar kung saan siya nararapat, sa basurahan. Natigilan si Sinag. Ang ingay ng MJ ay sirena. Ang sigawan, ang lahat ay biglang nawala. Ang tanging naririnig na lang niya ay ang huling salita ni Binok, umuulit-ulit sa kanyang isipan. Sa basurahan, ang lugar kung saan nagsimula ang lahat. Sa basurahan. Ang emiga salitang yon ay parang sirang plakang paulit-ulit na tumutugtog sa isipan ni Sinag. Habang kausap niya ang hepe ng pulisya, habang pinipirmahan niya ang MJ kinakailangang dokumento, ang tanging naririnig niya ay ang makamandag na huling habilin ni Binok. Salamat sa tulong mo, Hiha. Malaking isda ang nahuli natin ngayon, sabi ng police chief. Ngunit hindi na ito pinansin ni Sinag. Pagkatapos niyang mag-iwan ng pahayag, tumakbo siya palabas ng presinto, hindi na pinansin ang tawag ng kanyang abogado. Sumakay siya sa kanyang kotse.
Ang kanyang MGA kamay ay nanginginig sa manibela. Iisa lang ang lugar sa kanyang isipan. Barangay Pulang Lupa. Minaneho niya ang sasakyan ng mas mabilis kaysa sa nararapat. Ang EMGA ilaw ng siyudad ay naglalaho sa kanyang paningin, napapalitan ng madidilim na eskinita ng lugar kung saan nagsimula ang lahat. Iniwan niya ang sasakyan sa parehong lugar kung saan ito unang huminto. Hindi na siya nag-ingat sa putik o sa dilim. Tumakbo siya. Pumasok siya sa MGA pasilyo ng kahirapan. Ang kanyang mamahaling sapatos ay lumulubog sa putik. Ang MGA anino ng gabi ay tila MGA halimaw na nakatingin sa kanya. Ngunit wala siyang pakialam. Mas malaki ang halimaw na nasa loob ng kanyang puso. Ang halimaw ng pagsisisi. Nanay Isay. Sigaw niya. Ang boses ay nanginginig at basag. Nanay. Ang ilang MGA bintanang may ilaw ay bahagyang bumukas. Ang ilang MGA ulo ay sumilip. Ngunit walang sumasagot. Ang tanging sumasagot sa kanya ay ang alingawngaw ng sarili niyang desperadong sigaw. Nanay Isay, nasaan ka po? Patuloy siya sa pagtakbo. Bawat sulok, bawat madilim na pasilyo, hinahanap niya. Ang kanyang pag-asa ay unti-unting nauubos, napapalitan ng lumalaking takot. Paano kung wala na siya dito? Paano kung huli na ang lahat? Hanggang sa narating niya ang dulo ng komunidad, ang lugar kung saan ang MGA bahay ay humihinto at nagsisimula ang isang malawak na tambakan ng basura. Ang amoy ay masangsang, nakakasuka. Ngunit hindi siya natinag dahil sa ilalim ng isang nag-iisang poste ng ilaw na aandap-andap. Sa tabi ng bundok ng MGA basura, meron siyang nakitang isang anyo. Isang anyo ng isang taong nakaupo sa lupa, nakayakap sa sariling MG tuhod. Maliit, payat, tila bahagi na ng basura sa paligid. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang puso niya'y halos tumalon palabas ng kanyang dibdib. Nanay? POV switch to Dalisay. Ang lamig ng lupa ay gumagapang sa manipis na duster ni Dalisay. Dito siya bumalik. Sa lugar na pinakamalapit sa alaala niya ng gabing iyon, hindi niya alam kung saan PA pupunta. Ang kanyang bahay ay wala na. Ang kanyang pamilya ay nawasak na. Ang pag-asa ay tuluyan ng naglaho. Pinikit niya ang kanyang MGA mata. Hinahayaang lamunin siya ng kadiliman at ng amoy ng kabulukan. Ito na siguro ang kanyang katapusan. Dito siya nagsimula. Dito na rin siya magwawakas. Hanggang sa narinig niya ang isang boses. Isang boses na pamilyar, tumatawag sa kanya mula sa malayo. Nananaginip lang ba siya? Nanay! Iminulat niya ang kanyang MGA mata. Sa gitna ng dilim, isang liwanag ang papalapit. Isang anghel na nababalot ng putik. Ang buhok ay gulo-gulo. Ang muka ay basang-basa ng luha. Si Sinag. POV switch back to Sinag. Nang dahan-dahang itaas ni Dalisay ang kanyang muka, gumuho ang lahat ng natitirang lakas ni Sinag. Ang MGA matang iyon, pagod, walang buhay, puno ng sakit. At alam niyang siya ang dahilan. Tumakbo siya sa huling ilang hakbang at walang pag-aalinlangang lumuhod sa putik. Niyakap niya ang payat at marupok na katawan ni Dalisay. Niyakap niya ito nang mahigpit na tila natatakot siyang bigla itong maglaho na parang usok. Nanay, naipatawarin niyo ko. Hikbi niya sa balikat nito. Ang MJ salita ay bumuhos mula sa kanya na parang isang rumaragasang ilog ng pagsisisi. Kasalanan ko po ang lahat. Naniwala po ako sa kanya. Ang tanga-tanga ko po. Patawarin niyo po ako. Pakiusap. Nay, patawarin niyo ko. Naramdaman ni Dalisay ang panginginig ng katawan ni Sinag. Ang init ng MGA luha nito na tumatagos sa kanyang damit. Sa sandaling iyon, nawala ang sarili niyang sakit. Nawala ang kanyang pagod. Ang tanging nakikita niya ay ang anak niyang umiiyak, nasasaktan. At ang puso ng isang ina, kahit hindi kadugo, ay tumibok ng malakas.
Itinaas niya ang kanyang nanginginig na kamay at marahang hinaplos ang magulong buhok ni Sinag. "Shh, anak!" Bulong niya. Ang boses ay mahina, ngunit puno ng init. "Shh! Tama na." "Pero Nay, sinaktan ko po kayo." Tinitigan siya ni Dalisay at sa ilalim ng aandap-andap na ilaw, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang MGA labi. Ang mahalaga, nandito ka na. Ang simpleng MGA salitang iyon ay mas mabisa PA kaysa sa 1,000 salita ng pagpapatawad. Doon, sa gitna ng basura at kadiliman, sa lugar kung saan sila unang pinagtagpo ng tadhana, muli silang nagkaisa, hindi bilang isang mayaman na tagapagmana at isang pulubi, hindi bilang isang may utang na loob at isang pinagkakautangan. Tumayo si Sinag at maingat niyang inalalayan si Dalisay para tumayo. Hinubad niya ang kanyang mamahaling blazer at ipinatong ito sa MGA balikat ni Dalisay para protektahan ito sa lamig. "Halika na po," sabi ni Sinag. Ang boses ay puno na ng bagong determinasyon. "Uuwi na po tayo." Habang pabalik sila sa sasakyan, magkaagapay walang nagsasalita. Ngunit sa katahimikan na yon, isang bagong pangako ang nabuo. Hindi na ito ang pag-uwi ng isang anyan na tinutulungan. Ito na ang pag-uwi ng isang anak na babae na sinusundo ang kanyang ina para dalhin sa nag-iisang lugar na nararapat para sa kanya, ang isang tunay na tahanan. Underscore, 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 underscore. Makalipas ang 6 na buwan, ang dating malungkot na mansyon ng MGA Alcantara ay puno na ngayon ng buhay at tawanan. Ang MG halaman sa hardin ay tila mas lunti at mas masigla. Ang MG ibon ay tila mas masayang humuhuni. At sa gitna ng lahat ng ito ay si Dalisay Reyes. Hindi na siya ang payat at masakiting babae na natagpuan sa tabi ng basurahan. Ang kanyang pisngi ay may kulay na. Ang kanyang MGA mata ay puno na ng kislap. Ang kanyang MGA tawa ay malutong at madalas marinig, lalo na kapag tinuturuan niya ang MGA hardinero kung paano alagaan ang kanyang paboritong MGA tanim na gulay. Siya ang naging reyna ng mansyon, hindi dahil sa utos, kundi dahil sa pagmamahal na ibinibigay sa kanya ng lahat. Isang hapon, nakaupo si Sinag sa veranda, pinapanood ang kanyang ina habang masaya itong nakikipagkwentuhan sa MGA kasambahay. Isang ngiti ang hindi maalis sa kanyang MGA labi. Sa gitna ng kanyang pagmumuni-muni, tumunog ang kanyang telepono. Ang kanyang abogado. "Good news, Sinag," sabi ni Attorney De Guzman. "Nahatulang guilty si Binoc Reyes on all charges. 20 years, walang parol." Huminga ng malalim si Sinag. Isang bigat ang tila na bunot mula sa kanyang dibdib. Hindi ito tuwa sa kapahamakan ng iba, kundi isang pakiramdam ng hustisya at pagsasara ng isang masakit na kabanata. "Salamat po, Attorney." Ibinaba niya ang telepono. Hindi niya kailanman sinabi kay Dalisay ang tungkol sa kaso. Hindi na kailangan. Ang mahalaga ay ang kapayapaan na mayroon sila ngayon. Maya-maya PA. Sa isang hotel ballroom sa syudad, isang maliit na pagtitipon ang nagaganap. Nakatayo si Sinag sa harap ng isang entablado. Sa likod niya ay isang malaking banner. The Dalisay Reyes Foundation, isang tahanan para sa megya na limutan. Sa harap ng megapiling bisita at media, nagsalita si Sinag. Ang boses ay matatag at puno ng inspirasyon. "Marami po sa atin ang naniniwala na ang pamilya ay nagsisimula sa dugo," sabi niya. "Ngunit ako po ay natuto sa isang masakit ngunit magandang paraan na ang tunay na pamilya ay nagsisimula at nagtatapos sa puso. Ang pundasyong ito na ipinangalan ko sa aking ina ay para sa MGA magulang na nakalimutan, para sa MGA lolo at lola na naiwan,
para sa MG at taong nagbigay ng lahat, ngunit walang natanggap na kapalit. Nais po naming iparamdam sa kanila na hindi sila nag-iisa, na mayroon PA ring tahanan na handang kumalinga sa kanila. Sa isang sulok ng ballroom, nakaupo si Dalisay, kasama ang ilang MGA kaibigan mula sa barangay Pulang Lupa, na personal na inimbitahan ni Sinag. Ang MG aluha ng tuwa ay tahimik na dumadaloy sa kanyang MGA pisngi. Hindi niya kailanman inakala sa kanyang buong buhay na ang kanyang pangalan na dati simbolo ng kahirapan ay magiging simbolo na ngayon ng pag-asa. Pagkatapos ng event, habang papalubog na ang araw, magkasama silang umuwi. Naupo sila sa paborito nilang swing sa hardin. Parehong may hawak na mainit na tasa ng tsa, tahimik nilang pinanood ang pagkulay kahel ng kalangitan. Ang ganda ng MJ, sinabi mo kanina anak, basag ni Dalisay sa katahimikan. Ngumiti si Sinag at isinandal ang kanyang ulo sa balikat ni Dalisay. Isang pamilyar at komportabling posisyon na tila ginagawa na nila sa loob ng maraming taon. Totoo po lahat yon, Nay. Ilang sandali silang muling natahimik, ninamnam ang kapayapaan ng sandaling iyon. Salamat po, Nay. Bulong ni Sinag. Saan? Tanong ni Dalisay. Hinahaplos ang buhok ng dalaga. Sa lahat. Sa pagligtas niyo sa akin noon. Sa pagpapatawad niyo sa akin ngayon. At sa pagtuturo niyo sa akin kung ano ang tunay na kahulugan ng pagiging isang pamilya. Isang ngiti ang gumuhit sa mjelabi ni Dalisay. Isang ngiting puno ng pagmamahal at kapayapaan. Tumingin siya sa malayo, sa papalubog na araw, na nagpapaalala sa pangalan ng kanyang anak. Ang kanyang Sinag. Ako dapat ang magpasalamat anak ko, sagot niya. Ang boses ay puno ng emosyon. Dahil sa'yo, muli akong natutong mangarap. Ipinakita mo sa akin na kahit gaano PA kadilim ang kahapon, laging may bagong umaga na darating, laging may bagong sinag ng pag-asa. At doon, sa paglubog ng araw, sa isang hardin na naging saksi sa kanilang MGA luha at tawanan, ang dalawang pusong pinagtagpo ng tadhana sa tabi ng basurahan ay tuluyan ng naging iisa. Isang pamilya na binuo hindi ng dugo, kundi ng isang pag-ibig na dalisay at isang pasasalamat na walang hanggan. At dito nagtatapos ang kwento ni Sinag at Dalisay. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at sa paglalakbay ninyo kasama ang bawat emosyon na ating pinagdaanan. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata, hindi ko po maitatangging ako man ay nadala. Naramdaman ko ang bigat sa dibdib ni Sinag sa kanyang paghahanap ng katotohanan, ang tahimik na pagtitiis ni Dalisay sa gitna ng kahirapan, at maging ang puot na dulot ng kasakiman ni Binok. Ang pagsulat nito ay hindi lamang pagbuo ng isang kwento, kundi isang paalala sa sarili ko tungkol sa kapangyarihan ng pag-ibig. Sana po, sa pagtatapos ng ating kwento, ay may isang butil ng aral na manatili sa ating medyay puso. Isang paalala na ang tunay na pamilya ay hindi palaging nagsisimula sa dugo, kundi ito ay itinatanim, inaalagaan, at pinapalago ng pagmamahal, pag-unawa, at higit sa lahat ng pagpapatawad. Naway maging inspirasyon ito upang mas pahalagahan natin ang may ay dalisay sa ating buhay, ang MGA taong nagbigay sa atin ng liwanag nang hindi humihingi ng anumang kapalit. Ngayon, nais ko naman pong marinig ang inyong saloobin. Ano po ang pinakapumatak na eksena o aral para sa inyo? Naluha po ba kayo? Nagalit o napangiti? Ibahagi nyo naman po sa comment section sa ibaba. Ang inyong MGA kwento at damdamin ang nagbibigay buhay at inspirasyon sa channel na ito. Muli, ang aking taos-pusong pasasalamat. Hanggang sa ating muling pagkikita sa susunod na kwento na sama-sama nating tutuklasin. Nagmamahal at laging nagpapasalamat, Kwentong Damdamin TV.